Hi guys, good evening. Welcome to my vlog. Anyway, isa pala akong baguhan sa pag-aalaga ng mga isda. Isa rin akong baguhan sa pag-vlog. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo nautal ako. Hindi pa kasi ako sanay. Tapos, nangangapa pa ako. Pero, bago kasi ako matulog ngayon, naisipan ko lang na i-share, ikwento kung paano ako nagkaroon ng aquarium na yan, kung paano tayo nagkaroon yan. So, ikwento ko lang na nung college pa ako, yung mga kapatid ko kasi, um, yung tatlong kapatid ko na babae, nagkaroon sila ng mga aquarium. So, syempre, doon ako nakatira. Ako yung mga naglilinis ng aquarium. So, ngayong nagtrabaho na ako, ayaw ko kasi ng aso, pusa, kasi hindi ako mahilig. Una-una, hindi ako mahilig. Pangalawa, yung mga anak ko, sensitive sila sa sa mga balahibo. Nagkakaroon sila ng mga rashes. Kaya hindi talaga ako nagpepet ng dogs at saka cat. Ang gusto ko talaga sa fish, aquarium talaga. 2017 ko pang gustong bumili ng aquarium. Pero ayaw ko namang bumili ng maliit lang. Siyempre, gusto ko rin yung magandang tank. So, one time, last year or last year, parang na may narinig ako na arwana. Narinig ko yung arwana. So, nung nag-search ako ng arwana, sabi ko, ay maganda. Kasi yun nga, swerte daw siya, ganyan-ganyan. Pero tsaka maganda rin yung mga kulay nila. Tapos, okay lang na kahit mag-isa sila dyan, maganda sila tignan. Kaya, doon ako nag-decide na, gusto ko ng arwana. Pero hindi ko pa alam yung background yan. Basta gusto ko lang ng fish na arwana. O di nag-search ako niyan, gabi-gabi, nag-YouTube ako, nanonood ako ng mga vlogger galing dyan sa arwana. Doon ko nakilala si Akiti. Yun yung vlogger yung lalaki. Nanonood ako ng mga vlog nila na ganito pala sila, kahit sensitive, ganito pala yung mga pag-water change, hindi pala yung nakasanayan ko dati na pag maglinis ako once a month, buo talagang tubig, hugasan ko, itapon ko talaga yung lahat ng tubig, tapos palitan ko ng panibagong tubig, tap water pa yun, hindi ko pa yun nilalagyan ng chlorine, ganyan, anti-chlorine. Yung as in, zero knowledge ko na ganun pala, tapos dapat pala malaking tank, malaking ganyan, ganito ang pag-water change, twice a week, ganyan, once a week. So, may trabaho tayo, kaya medyo nakapaisip ako na medyo hassle. Tapos, sana hindi ako marunong, as in, hindi pa ako nagkaroon ng sarili kong aquarium. So, okay naman sana, kaso nga lang, iniisip ko kasi, may kamahalan din kasi yung arwana. Kaya, inisip ko na, paano pag bumili ako, tapos mamatay sa akin. So, ang ginawa ko na lang last year is, nanood lang ako ng nanood. Tapos, ayoko, parang ang hirap, parang ganon. Yun yung tumatak sa isip ko, ang hirap. Kasi yung mga water parameters, nitrate, yung kung ano-ano pa, yung mga ganon, yung test kit, ganyan-ganyan, yung pH level, yung water level, yung kung gaano kainit, kalamig, ganyan, sensitive. So, ang tumatak sa isip ko, super sensitive yung alagaan. Kaya, parang parang umatras na ako, so ayoko na. Pero nung December talaga, nag-decide na akong bibili na ako ng aquarium. Pero naghanap ako na ibang isda na yung mag-isa lang siya sa aquarium. Doon ko nakilala si flower horn na sila yung mag-isa sa tapos lumalaki din. Maganda rin naman. Kaya nag-decide na ako na mag-flower horn na lang ako. Bumili na ako ng tank. So yung binili ko is 75 gallons. Pinaset up ko na. So okay na, na-set up na, nalagyan ng tubig. So, bala ko lang siyang i-cycle ng 1 week kasi yun yung napapanood ko. Dapat nga daw 1 month, ganyan-ganyan. So, sa 1 week, sabi naman ng gumawa, kaya pwede na daw. So, after a day, kinamagahan, after 1 day, pumunta akong Cartimar. Sabi ko, tingin lang ako ng mga flower horn. Tapos, tumingin ako kung magkano. Tapos, naikwento ko doon sa nagbabantay kay ate doon sa Cartimar na ang gusto ko sana talaga is arwana. Kaso nga lang, yun nga, medyo umatras ako kasi akala ko mahirap alagaan, kaya doon ako nag-flower horn. Tapos nabanggit niya na, ano ko po, ate, halos parehas lang po yan.
doon ko nalaman, ganun pala yun. So, edi, okay. Sabi niya, 75 gallons naman yung tank mo. Pwede na yon, sabi niya ganun. Ganun ba? Kasi ang alam ko sa ganyang mga isda, arwana is dapat 150 up gallons dapat kasi lumalaki. Yun yung mga napapanood ko. Kaya lang naman ako nag 75 kasi ang alam ko na bibilhin ko talaga is flower horn. So, nung sinabi niya na pwede naman na ganyan, tapos same lang naman ang pag-aalaga, edi doon ako sa unang gusto ko talaga na isda, which is ito nga yung arwana. So, edi, bumili na ako. So, inuwi ko na siya, naklimit ko siya ng 30 minutes. So, ayan, so natulog na ako, kinamagahan, kabado ako kasi tinitignan, syempre alam ko na one day ko lang na-cycle yung tubig. Syempre, sa isang taon kong panunood ng mga YouTuber galing sa Arwana, alam ko na hindi dapat. Dahil nga sa excited tayo, gusto natin magkaroon, which is mali, na ginawa ko pa rin, bumili pa rin agad ako. So, araw-araw na andun yung kaba na baka mamatay, anong mangyari, kung baka ganyan-ganyan. Tapos, ayan, so, meron kasi ako nilagay dyan una pala na, nung nilagay ko na siya ng tubig, naglagay ako ng tetra na ginawa ko siyang test fish. So, isang araw pala yon. Di buhay naman yung tetra. Kaya nag-decide, sabi ko naman sa store, nabuhay naman yung tetra ko, di, okay, sige, na nga, binigyan na nga ako ng arwana. So, itong mga tetra na yan, hindi niya kinain yun ng ilang araw, hindi niya kinakain. Pero pinapakain ko pala siya ng shrimp. Shrimp yung kinakain niya. Hindi siya kumakain. Ito kasi, nung binili ko to dun sa store, marami na siyang tank mates, yung mga silver dollar, yung mga blackbird, ganyan. May mga tank mates na siya. Kaya siguro sabi ko, hindi siya kumakain kasi sanay na siya. Nasanay na siyang may mga tank mates siya. So, hindi na ako nagpapigil. Bumalik ako dun sa store. Bumili na ako ng blackbird, yung mga tank mates niya, clown loach, blackbird, ano pa. Yun una yung binili ko. 2 clown loach, 2 ring blackbird. So, yun muna yung dinagdag ko sa kanya. So, dinagdag ko siya, inobserbahan ko. Okay naman, hindi sila nangaaway, hindi niya kinakain. So, sabi ko, ang konti lang nila. Konti lang nila. Pero aware ako na lumalaki yung mga yan, lumalaki yung arwana, lumalaki yung clown loach, lumalaki yung mga blackbird kasi nagsasearch ako bago ako bumili. So, alam ko ng mga monster fish yung mga yan. Tapos, ayun, nung nakita ko kasi isang blackbird, medyo nakaganon. So, chinat ko yung may-ari ng store, yung nagbabantay ng store. Sabi niya, sige, palitan natin. Pumunta ako doon. Hindi na niya pinabalik, sabi niya, sige, bigyan na lang kita, sa iyo na yan. Binigyan niya ako ng isa, pero ang ginawa ko, nagdagdag ako ng kinuha ko yung isa na blackbird, bali 3 na yung blackbird ko, tapos kumuha din ako ng isang blackberry, tapos kumuha din ako ng isang fasciatus, yan, kaya naging 5 yan na magkakapares lang yung kulay, pares lang silver dollar yata, family yata sila ng silver dollar. Pero may pagkamahal yung blackbird at saka yung fasciatus, medyo mas mahal pero mas mahal ng konti yung blackberry pala. Tapos ayun, nung nilagay ko sila dyan, okay, sabi ko, yung clown loach ko, nagtatago pa rin. So, ito yung dalawa, sabi ko, schooling fish kasi to, so dapat, nag-search ulit ako, dapat mas 6, more than 6 dapat. So, bumalik ulit ako doon, di ako nagpapigil. Bumili ako ng 4 na clown loach, tapos nagdagdag pa ako ng 2 catfish, tapos pleco naman, yan, dinagdag ko. Yung pinakahuling binili ko dyan is yung pleco. After akong bumili ng clown loach, yung catfish, bumalik ulit ako, kumuha ako ng pleco, pero yung king tiger yung pinili ko kasi social tayo pero wala tayong pera. Pero ako lang, kahit wala tayong pera, kung magutom man tayo, kainin na lang natin yung mga isda natin dyan, ang dami nila, di ba? Ayan, pero so, ayan na, kompleto na sila. Andyan na yan. So, nakaset up na yung mga halaman natin, yung mga kahoy natin, mga bato natin. Tapos, bumili ako ng mga halaman. Ito yung mga sa gilid, yung lucky bamboo. Tapos, etong fortune plants. Kasi nga, diba? Swerte daw yung mga yun, malay nyo, diba? Tapos, doon ako nag-start na
post mag-reels sa Facebook. Pinopost ko yung mga isda ko. Ayan, so parang natutuwa ako sa ginagawa ko. Kaya parang naisipan ko na, bakit hindi na din ako mag-try mag-YouTube, di ba? So, ayun, yun yung dahilan kung ba't ako gumawa ng account sa YouTube. And tapos hindi ako nagpapigil, kinumpleto ko lahat. Bumili ako ang nabili ko lang na para sa ano natin is para ma-check ko yung tubig. Yung submersible na thermometer. So, bumili ako, lalapit natin guys ha. Ayan, bumili ako ng thermometer. Pero, bumili din ako ng heater. Tapos, nung trinay ko yung thermometer natin, ang nakalagay is 29. Sabi ko, normal naman pala yung tubig ko. So, sabi ko, anhin ko na tong heater. Ayan yung heater, Ayan siya sa gilid. Anhin ko na yung heater, sayang. Kaya sabi ko, sige, lagay ko na lang din. Tapos, sinet ko siya sa 30. Kaya, ayan. Kaya, kung titingnan niyo yung naka 30 siya. 30 degrees Celsius siya. Para medyo warm yung tubig natin. At, ayun, para magamit lang din yung heater. Nanghinayang lang ako. Tapos, hindi pa ako nakontento. Bumili pa ako ng mga maliliit naman. Ayan. So, nanganak yung tank ko. Wala pang isang buwan. Siguro, 1 week lang yan. 1 week ko lang nabuo lahat yan. Tapos, yan. Bumili na ako ng aquarium ko para naman sa mga maliliit naman na isda. Mga glowfish, angelfish, ano pa yung isa? Tetra. Ayan, mga yan. Hindi ko alam. Tapos, ayan, bumili na ako ng bonsai. So, ayan. Kung ano mga pinagbibili ko. Hanggang sa wala na nga tayong pera. Ayan, guys. Pero, natuwa naman ako kasi pagka kumakain na kami sa gabi na kasi ako nakaka-uwi galing sa trabaho. Nag-water change ako. After ko mag-water change, dito na kami kumakain, kasama ko yung asawa ko. Ay di kumakain na kami. Nakaka-relax, as in nakaka-relax siya. Sulit yung kahit ganun kalaki yung nagastos ko, sulit naman. Yung konti na lang talaga. Masasabi mo na lang na wow. Ganun na pala yung nagasto ko. Pero sabi ko naman, etong tank na to, magiging grown up tank na lang nila yan. So, pag makita ko lang lumaki na sila at medyo nasisikapan na sila, hindi ko kasi alam kung gaano sila kabilis lumaki, kung gaano sila kabago lumaki. So, pag makikita ko lang lumalaki na sila at crowded na sila dyan sa tank nila na yan, pinaghahandaan ko naman nga, itatry kong mag-ipon. Start ako mag-ipon ngayon para naman sa pag-upgrade natin. Kasi bala ko na tank is 150 sana. Pero nung pumunta ako sa Cartimar nung nakaraan, nung Saturday nung Sunday, umakyat ako doon sa Pet City, doon sa second floor nila. Pinakita nila sa akin yung matandang R1 na doon. Sobrang laki, as in, kukulangin yung 150 gallons. Kaya sabi ko, parang pag mag-upgrade ako, isahan na lang. Kasi yung mga binili ko din is malalaki din. Kaya feeling ko mapapabili ako ng 200 gallons. Ngayon po, problemahin ko na kung paano ko siya lilinisan. So ito, ngayon, may nababasa ako na pwede pa lang mag-water change 20% per day. A day. Once a day, 20% water change. So, yun yung balak ko siyang gawin. Kasi yung mga poops ng mga yan, lalo na yung mga clown lodge natin, ang dami. Sobrang kalat nila. Kakalinis mo lang ng aquarium, may poops na naman yan sila. Since wala akong test kit, na medyo nabitin ako, na short na ako nung nakaraan, meron namang pambili, kaso nga lang, yung masasagad ka na, sabi ko, saka na, parang niless priority ko pa siya, di ba? Na dapat priority, pero ang nangyari, naging less priority. Saka na lang ako bibili nun pag feeling ko medyo nakaluwag-luwag ulit ako. Kaya nung nagbasa ako kanina na parang pwede pala yung water change once a day, kahit 20 to 25% lang, para hindi ganun kadumi yung tank natin na yun yung nagpo-produce ng tawag doon, nitrate ba? Ayun na, yun yung pumapatay ng mga isda natin. So, sorry ha, hindi pa ako
Hindi pa ako ganun karunong sa mga terminologies ng mga regarding dito sa isda natin. Pag-aaralan na lang natin yung mga yan. So, ngayon, kung meron kayong may share sa akin, paki-comment na lang. Kasi, gusto ko din malaman kung pwede nga bang ganon yung mag-water change ako. 20% lang naman ang konti para lang marinisan ko araw-araw yung poops nila. Yung tae lang nila yung tatanggalin ko. Tapos, kung kunyari, 5 tabo lang yung mababawas or kung gaano lang kadami yung mababawas, kung hindi man siya abuti ng 20%, kung gaano lang kadami, yun lang din yung ipapalit ko. So, ngayon kung paki-comment na lang kung pwede ba, kung safe ba yung arwana natin at saka yung mga isda natin. So, yung mga tank mix ng arwana natin dyan, clown loach, blackbird, ayan, blackbird, yan ito, blackberry yan, blackbird yung isa lang yung bar, yung parang 4 yung bar dyan, yun yung fasciatus, tapos may catfish tayong 2, 6 na clown loach, 2 pleco, ayun, tapos isang arwana. Yan, lahat yan lumalaki daw, maliban sa pleco. Yung king tiger pleco kasi yung pinili ko. Lalaki man siya, siguro mga ganyan lang, pero hindi siya lumalaki ng tulad ng mga ibang ordinaryong ano yan? Yung tagalinis. Ayun, hindi siya lumalaki ng parang ganon. Sobrang liit lang niya. Kaya pa-share lang sa akin kung ano mga pwedeng gawin pa or mga hindi dapat gawin para ano. Kasi kung tulad nito, wala nga akong test kit, hindi pa ako nakakabili. Kung safe ba na mag-water change na lang ako gabi-gabi, tatanggalin ko lang naman yung mga poop sa tank natin, tapos yun lang. Papalitan ko lang kung ilang tubig yung na ano natin. At saka dito pala sa heater natin, kasi pag wala siyang heater, yung normal lang na temperature ng tubig is 29 point something, 29.5, yan yung water temperature natin. So, kaya ko lang naman nilagay yung heater kasi nga, sabi ko, saan ko gagamitin? Para magamit ko siya, since 29 yung normal, ginawa ko lang siyang 30. Kung ano ba, kung may magandang dulot ba yon, kung okay lang ba yon. Kaya pa-share na lang sa baba para at least matuto lang din ako kung ano yung mga dapat kong gawin at hindi gawin. So, ayan lang muna guys. Yan lang yung mai-share ko ngayong gabi. Na-share ko na kung paano ako nagkaroon ng arwana, yung flower horn na naging arwana. Yung arwana ko kanina pa yan dyan. Andito kanina, sa banda dito. So, parang gusto niya nakikita siya sa video. So, nga pala yung arwana ko pala is asan yung ano nito? Pakita ko lang ng arwana natin. Ito yung certificate niya. Ano siya? Galing siya sa Oriental Aquatics na farm. Tapos, yung breed niya is premium highback red tail golden. So, excuse me. HBRTG siya. Highback RTG siya. So, ipapakita ko lang guys kung okay ba yung napili ko. So, hindi siya makikita eh. So, ayan. Kita ba? Hindi nakikita sa kulay. Ayan. So, yun. Nasa ngayon. Pag lumaki-laki, nga pala, yung pangalan pala niya is Misa. Ayan. So, meron din yan dahilan kung bakit naging Misa ang pangalan niyan. Wala akong ibang maisip. Kaso nga lang naalala ko, nung hindi pa ako aware sa arwana na isda, may nakita ako na isda na sabi ko, oh, kamukha to ni ganun na. So, parang, parang naisipan ko lang na yun yung pangalan sa kanya, yung pangalan nung kasamahan ko na yan. Na sana, pag nalaman niyang, may pangalan ko sa arwana ko yung pangalan niya, sana huwag siyang magalit sa akin. Kasi, hindi ko naman siya inaalala. Ito lang kasi yung pinaka-first arwana ko. Tapos, siya pa yung naalala ko pagka tuwing nakikita ko yung arwana na yan. Ayan, happy naman siya. Kumakain pala siya ng shrimp. Ayaw niya ng tawilis. Ayaw niya ng, trinay ko rin siyang pakainin ng chicken heart. Ayaw niya. So, talagang shrimp lang talagang gusto niyang kainin. So, ayan lang muna sa ngayon. Next time na lang ulit. Mag-video ulit ako pagka meron pa akong gustong i-share na nakalimutan.
at kung medyo lumaki-laki na siya at kung ano man yung mga pagbabago para ma-share ko din para sa mga baguhan na katulad ko na kinakabahan na hindi naman pala dapat. Ano lang, normal lang, relax lang. O, diba? Nakakapagsabi na ako ng ganyan. Kasi, tumagal na siya sa akin nung binili ko siya ng 7. So, anong date na ngayon? Anong date na ba? O, ayan. So, mag-iisang buwan na. Buhay pa naman. Buhay pa naman. Tapos, ayan, healthy naman siya. Ang ganda ng langoy niya nung magmula nung active siya, magmula nung naglagay ako ng heater. Kagabi ko lang nilagay yung heater. Tapos, nga pala napansin ko, nung naglagay ako ng heater kagabi, nung pinakain ko siya ngayon, yung isang shrimp na ganyan kalaki, naubos niya. Samantalang dati-dati, ang kinakain niya lang ilang is 2 slice lang. Ganyan lang kalit na 2. Ayaw na niya. So, for the first time, hindi ko alam kung nagkataon lang, kung nagutom lang siya. At for the first time, nakain niya yung buong shrimp na, isang buong shrimp nakain niya. Nakain niya na yun. Tapos, ayan, yung mga pinapakain ko pala sa mga ibang isda ko, yung pellets naman. Pero, itong mga yan, nakikipag-agaw sila. Pinapakain ko din sila ng shrimp. Kumakain naman sila. So, ayan guys. So, next time ulit. Pa-support na lang ako, pa-subscribe, and like. Kung gusto nyo din i-share, pwede rin. So, ayan lang. Bye! Good night!